Okay, class. So, input VAT. Yan. Input VAT. Input VAT means the VAT due on or paid by a VAT registered taxpayer on importation of goods or local purchase of goods, properties or services, including lease or use of property in the course of his trade or business. Take note ha, ang input VAT ay applicable sa VAT registered taxpayer. Kapag ang person ay VAT exempt or non-VAT, hindi applicable sa kanya ang input VAT. Kasi VAT exempt siya eh. Or kung siya naman ay non-VAT, ganun din. No? Non-VAT naman yun. So, applicable lang to no, sa mga VAT registered taxpayer. So, pag may nakita kayo, class, no, na input VAT na account title, ibig sabihin, no, yung business is VAT registered yun. Basically, no, ang input VAT is the VAT you pay on purchases. VAT you pay on your purchases and importation. Kabaliktaran niya no, ng output VAT, which is ang output VAT naman is the VAT you add on sales. Input VAT is the VAT you pay, no? The VAT you pay on your purchases or importation. So, syempre, ang VAT sa perspective ng seller or nagbenta, output VAT yun. No? Sa perspective naman ng bumili or buyer or importer, yun naman ay input VAT. Ayan. Ayan yung pag-uusapan natin. What are the sources of input VAT? Una, no, yung local purchases of goods and services. So ito yung common sa karamihan ng mga negosyo na VAT registered, no? Yung mga local purchases nila ng goods and services, no, doon karamihan doon, no, or karamihan sa mga yon, yun yung pinanggagalingan ng input VAT. Acquisition of capital goods. So basically, capital goods, ibig sabihin ng capital goods ay depreciable assets. Importation. Ayan. Again, no, ang importation, whether for your personal or business use, no, subject yan sa VAT. Generally, no, kasi di ba may mga pinag-uusapan tayong mga VAT exempt transactions, no? Di ba may mga importation din doon? Ayan. Generally, no, ang importation, whether for personal or business use, subject sa VAT exempt. Subject sa VAT exempt tuloy, no? Subject sa input VAT. No, ayan. Unless exempt, which is pinag-usapan natin, no, dun sa mga VAT exempt transactions. Next, presumptive input VAT. Ayan. Transitional input VAT. Standard input VAT. So ito 2021 wala nang standard input VAT, no, pag 2021. Wala nang standard input VAT. Kaya bawas to ng isang bullet point, no. And creditable withholding VAT. Local purchase. So local purchase of goods or services as purchase of goods for sale. So siguro, no, malaking portion or karamihan sa mga input VAT ng mga VAT registered ay galing, no, dito sa mga local purchases of goods and services. So ayan, goods for sale sa mga merchandising business, no. Goods for conversion into finished product including packaging materials. So sa mga manufacturing naman to, no. Goods for use as supplies. So mapa office supplies man yan, no? Cleaning supplies, production supplies, yan. Capital goods, basically, no, depreciable assets. Real properties for which VAT has actually paid, ayan, and services for which VAT has actually been paid. So ayan, no, yung mga sources of input VAT under local purchase of goods and services. So ang rule kasi sa input VAT, no, ayan, kung kailan mo siya binili, di ba, pag binili mo yung item or good, no, may input VAT.
Doon din sa month na yon, no, pwede mong i-claim, no, as kabawasan sa output VAT. Ayan. Di ba class, no, basically when we compute VAT payable, determine natin si output VAT, tapos determine natin si input VAT. So pag pinagbawas natin yung dalawang yan, VAT payable, no? Output VAT is the VAT you add on sales. Input VAT is the VAT you pay on purchases and importation. Ayan. Difference silang dalawa, that is VAT payable, no? Yan yung amount na ibabayad mo kay Bureau of Internal Revenue. Sa output VAT, no, sa output VAT, no? Ayan. Hindi ko alam tayo siya kailangan pag-usapan sa output VAT, no? Pero sa input VAT, meron kasing mga purchases, no, na medyo may pagka-special treatment, no, pagdating sa treatment ng input VAT, which is yung pag-uusapan natin ngayon, no. Input VAT on capital goods. Capital goods meaning depreciable goods. Ayan. Capital goods refer to goods or properties with estimated useful life of greater than 1 year. Ayan. So, ibig sabihin, kapag 1 year or less, yung estimated useful life ng goods na binili mo, then hindi yan capital goods, no? So, dapat kapag capital goods, basically, depreciable goods, yung buhay, lagpas 1 year. And which are treated as depreciable assets under the tax code. So, sa capital goods class, no, merong rules, no, in recognition of input VAT, no? Input VAT. Ayan. Kasi 'di ba ang input VAT, no, kunyari bumili ka ng goods ngayong month na kunyari November, no, month of November, bumili ka ng goods. Then yung input VAT mo na binayad for that good, no, you can claim agad, no, or you can deduct agad sa yung output VAT for the month of November, no, para mag-arrive ka sa VAT payable. Pero kung ang binibili mong goods ay capital goods, no, medyo may pagka-special treatment, no, merong rules, no, tayong sinusunod diyan. Rules on recognition of input VAT. Ayan. Una, no, tingnan mo muna, no, yung aggregate acquisition for the month. 1 million exclusive of VAT. Ayan. Kunyari, no, okay, bigyan natin ng example class, no. Kunyari, month of January, no, ayan, month of January. Nung first week, no, bumili ka ng 2 laptop. Tapos, yung total na halaga ng 2 laptop mo, exclusive of VAT, no, take note na, exclusive of VAT. So, syempre, di ba, sa mga resibo, no, makikita mo kasi doon yung portion ng VAT. Makikita mo rin doon yung portion na amount exclusive of VAT. So, yung amount, no, ng exclusive of VAT, yung i-consider. Kunyari, no, first week of January, bumili ka ng 2 laptop, tapos ang estimated useful life ng bawat laptop is 5 years. No? Ayan, 5 years. Ay, hindi, 5 years. Gawin nating 3 years lang. No? Estimated useful life ng bawat laptop is 3 years. Tapos, ang halaga ng 2 laptop in total, exclusive of VAT, is kunyari 100,000 na lang. Ayan, 100,000. Tapos, kunyari second week of January, bumili ka naman ng, kunyari, furniture and fixtures, no? 3 table. Kunyari lang, 3 table. Tapos, ang life naman niya is 6 years. Bawat lamesa, ang life ng lamesa is 6 years. No?
So, kunyari, ang inabot nito ay kunyari 600,000, no? Okay. Tapos kunyari nung third week of January, bumili ka naman ng isang kunyari truck, no, delivery equipment. Tapos ang life is 10 years, no? Tapos ang halaga ay ilan na to, 700,000 ano. Kunyari 500,000 pesos yung halaga ng truck. 500,000. Hindi nakakita sa slide mo. 500,000. Tapos nung fourth week of January, no, wala ka ng acquisition ng capital goods. So ito na lang, no. Ito lang yung acquisition mo for the month of January. Aggregate acquisition for the month is ilan to? 1.2 million. No? Assuming na yung mga amount na yan, no, yung mga pinagbabanggit natin dyan is exclusive of VAT. Yan. 1.2 million is your total aggregate acquisition for the month of January. So 1.2 million greater than 1 million. So paano yan, no? Yan. Now, i-check mo yung bawat life ng iyong asset. Kapag yung buhay ng asset is greater than 1 year, input tax shall be spread over such useful life. Ayan. So kung lagpas isang taon, yung buhay ng capital good, provided lagpas 1 million, no, yung aggregate acquisition for the month. Kapag lagpas ng isang taon yung buhay niya, yung input VAT, i-amortize natin, no? Amortization of input VAT based sa useful life or 60 months, no? Kasi VAT not to exceed 60 months eh. Ayan. So, okay, unahin natin si laptop, no? Dalawang laptop, ang buhay ng kada laptop ay 3 years. So, ibig sabihin, amortization ang a-apply dito, no? Kasi lagpas tayo ng 1 million eh. Aggregate acquisition. Ayan. Dalawang laptop, therefore, paano amortization ng input VAT na? No? Kasi sabi, useful life or not to exceed 60 months. So, ang amortization natin dito would be 3 years. No? Kasi, di ba, ang 60 months class, yan ay 5 years eh, no? Di ba? Actually, yan ay 5 years, di ba? So, hindi naman nag-exceed, di ba? 3 years, 5 years. Hindi naman lampas yung 3 years sa 5 years, di ba? So, sa useful life natin, no? Nakabase yung amortization of input VAT. Ayan. How about ito sa table, no? 6 years. Ang sabi kasi, but not to exceed 60 months eh. So, ibig sabihin hanggang 5 years lang to, no? Ayan. Kasi 6 years yung buhay, hindi natin pwedeng i-amortize ng 6 years. Kasi but not to exceed 60 months daw, sabi sa rule. How about yung truck? Yung truck na 10 years. So, alam na natin to, no? 5 years lang. Lagpas 5 taon eh, oh. Yan, no? 10 years. Ayan. So, ganyan, no? Ganyan yung ating gagawin kapag yung aggregate acquisition for the month ay lagpas 1 million. Exclusive of VAT. Now, what if, no, may mga asset na ang buhay ay less than or equal to 1 year. Paano naman ang treatment? Dito kasi wala eh, no? Puro lagpas 1 year. Now, kapag naman mas mababa sa 1 year or equal to 1 year, input VAT is not allocated. Ayan. The input VAT shall be treated against output VAT in the month of acquisition. So, yung normal, no? Yung normal na treatment ng input VAT. Number 2, aggregate acquisition. Wala. Okay. Ayan.
Number 2, paano naman kapag ang aggregate acquisition is less than 1 million exclusive of VAT? Ayan. So paano pag naman kapag hindi lumabas ng 1 million, no? Input VAT is not allocated. The input VAT shall be treated against output VAT in the month of acquisition. Ayan. So kung di naman nag-pass, no, ng 1 million ng total aggregate acquisition for the month, then yung input VAT we can claim, no, outright. No more amortization. Kasi yung amortization, no, nag-a-apply lang siya kapag nagpas 1 million, no, nagpas 1 million yung aggregate acquisition, and yung buhay ng bawat asset is nagpas 1 year. Pero may konting meron nang magiging changes dito, no, sa pinag-uusapan nating rules, no. The rule of amortizing the input VAT on capital goods shall only be allowed until December 31, 2021. Ayan. Pagdating ng 2022, no, yung amortization of input VAT mawawala na. No? Kasi hanggang December 31 lang siya, 2021. Paano naman, no, yung mga taxpayers with unutilized input VAT? Kasi class, no, what if yung capital good na lagpas 1 year na ina-amortize mo yung input VAT, no, ay binili mo pala November 2021. So syempre hanggang 2022, 2023, no, depende na lang sa useful life. 2024, baka umabot pang 2024. I-amortize mo yung input VAT. Paano naman yun? No? Paano yung maaabutan ng December 31? So kung meron mang mga taxpayer na may unutilized input VAT or unamortized, no, unamortized input VAT as of December 31 shall be allowed to apply the same as schedule until fully utilized. So tuloy-tuloy pa rin, no? Tuloy-tuloy pa rin naman yung amortization hanggang sa mga susunod na taon. And sa lahat ng capital goods acquired beginning January 1, 2022, no? January 1, 2022, the entire related input VAT shall be claimed during the month na capital goods are purchased, irrespective of acquisition cost. Ayan. So pagpasok ng January 1, 2022, no? Yan, next year, wala na, no, yung mga amortization na pinag-usapan natin. Kunyari, January 1, class, no, ganito. Kunyari, January 1, 2022. And then, gawin natin January 10. Ayan, January 10, 2022. Bumili ka ng truck. Ang halaga ng truck ay, kunyari, 5 million. No? 5 million, kunyari, exclusive of VAT. No? Tapos, yung life ng truck, 10 years. Yan. Paano ang treatment sa input VAT kung 2022 na? The entire, no, take note ha, wala nang amortization na mangyayari. The entire related input VAT shall be claimed during the month na capital goods are purchased. So, gano'n na, no? Medyo simple na rin, no, yung treatment ng input VAT sa capital goods, no? Magiging simple na siya, actually, no? Pagdating ng 2022. So, ganyan lang naman, no? Yung sa input VAT on capital goods. So, may mga explanations sa libro, may mga computations pa. Ayan, no? Maraming mga computations sa libro. So, kayo na lang ang bahala doon. Charge to you. So, pag may question, feel free to ask. No? Ayan, private message nyo lang ako. Ayan.